My God, I hate drugs. 2 minutes for Senator Pacquiao. Sir Las Cañas, sabi niyo po, sundan ko lang po kanina, sir. Opo. Yung sinabi niyo po kasi na sa isang, sa 10, milagro na kung may isang lumaban sa operations. Opo. Are you talking about all kinds of crimes, violent crimes, addict na pusher o pusher lang? Usually, Your Honor, drug-related halos. Drug-related. Hindi ba ho totoo na kapag yung pusher ay user din, mas malaki ang tsansa na lalaban? Kasi kung bangag din siya, wala rin siya sa sarili at kala niya, kaya niyang i-overpower yung mga nag-aaresto sa kanya. Based po sa experience ko, halos naman po walang lumalaban sa amin. Okay, sa experience niyo po. Around the world po, sa police, nakikita niyo rin naman sa Amerika at sa police may lumalaban din at may bumabaril din, di ba ho, pag sa droga? Yung sa news po. Opo. Opo. O, so bakit nyo sasabihin sa Pilipinas halos wala? So ang Amerikano lang at saka Europeano ang kayang lumaban sa police? Your Honor, sa experience na po namin, hindi po sa buong bansa. Yeah. Kaya ko po to tinatanong, sir, kasi tinanong po kayo ng dalawang senador kanina, Senator Tiveros and Senator Pangilinan, at mawalang galang sa kanila, no? Eh tinanong kayo kung effective ito sa Davao, sumagot kayo. Kung effective ito sa buong Pilipinas, sumagot kayo. Eh hindi ka naman expert sa peace and order sa buong Pilipinas or sa around the world, ho, di ba? Opo, Your Honor. Pero kanina, nung tinatanong kayo sa ibang mga bagay, ang sagot nyo, hindi ko alam yun, sir. Or, sir, opinion ko lang. Bakit pagkalaban kay Presidente Duterte o laban sa kanyang anti-drug war, may sagot na kayo kaagad na hindi effective? Personal ko pong experience, Your Honor. Hindi, may experience ka ba sa operations around the country? Hindi. Wala po, Your Oh, so Honor. hindi. How many operations has the PNP done in the last 6 months? Hindi ko po alam, Your Honor. How many operations during the whole Aquino administration? Hindi ko po alam, Your Honor. The whole Aquino administration plus 6 months ng Arroyo administration, 93,197 operations. In 6 months alone of the Duterte administration, 43,593. Kalahati na po sa 6 months lang. Okay. So kung sasabihin po natin, sabi niyo po kanina, halos lahat ng operation, kailangan may patay. Ganun po ang tema niyo kanina eh. Hindi po. Yung experience ko lang po sa Davao. Okay. Yung sa amin lang po. Okay. So, magugulat ka ba sa 43,593, 1 out of 20 lang ang may patay. 5%. So, yung pinapalabas sa media na lahat ng operation may patay, patayan dito, kaliwa, hindi totoo yun. Because of 43,593 operations, only 255, no? Ito lang pong last na... That was the longest 2 minutes. Yes, sorry. Senator Pacquiao, you're not recognized. Mr. Chairman, ako rin Sorry, po briefly Senator, dahil nabanggit. just sa human rights, no? Sa human rights, Chairman, nabanggit nyo kasi yung Human Rights Watch, tsaka yung study nila, no? Would you confirm that of the group, no? You know the Human Rights Watch publication? Yeah, please answer, sir. Yes, Yes. Mr. Chair. Okay, and would you confirm that they did not interview the PNP? I think that question should better be addressed to the human rights. Ay, ginagamit nyo eh. Pag nagsasalita mga taga-human rights at lahat ng advocates, nasa Anyway, lahat Senator ng dyan. Cayetano, Yeah. we're running out of Okay, time. No? I'll just state these 2 points, Mr. Chair, and not ask it anymore. No? Number 1, the Human Rights Watch did not interview any of the PNP. Number 2, just a manifestation, Mr. Chair. They only looked into 24 out of 7,000 cases. And number 3, they have an advocacy. Ang advocacy nila, pag personal possession ng droga, dapat i-decriminalize. No. So anyway, Mr. Chair, let me just put that on the record because it has been mentioned here again and again. It's not against the human rights, but please take note of that so that we know that they are not also an unbiased source. Meron din silang advocacy na illegalize
ang possession of drugs for personal use. Mr. Chair, thank you for your patience, Mr. Chair. Sa EDSA People Power Revolution anniversary, yung paglalabas ng witnesses pa isa-isa, nakita nyo naman sa mismong testimony ni Mr. Las Cañas that sa unang paragraph pa lang o unang pahina pa lang ng kanyang affidavit, yung sinabi niyang 1998, umpisa pa lang ng DDS nandun na siya, 1989 na siya sumama. So, it's obvious that there are people behind Las Cañas, there are people who are trying to manipulate this situation for two purposes. No? One, the ouster of the president. Number two, to stop the drug war. Kaya nga nabanggit ko kanina na yung Human Rights Watch, meron din advocacy at agenda yan. Sa mismong report nila ay sinabi nila na gusto nilang illegalize. Ang stand nila, dapat pagka for personal use yung possession ng droga, legal dapat ito. So we have to be careful sa paghihimay ng mga issue. Kailangan ba na mas mabantayan ng mga pulis? Yes. Kailangan ba na mas mataas na sweldo, equipment, gamit ang pulis? Yes. Kailangan ba na less ang violence? Yes. No? But it doesn't mean that meron state-sponsored extrajudicial killings. How would you describe the testimony? Flop ba or Scripted and si Mr. Las Cañas mismo nagsabi na siya mismo magdududa siya sa sarili niya, no? As it is, no? Pero kapag tinignan mo and makikita mo sa testimonya niya, no? He's a mercenary. Dati na siyang pumapatay kahit wala pa siya dun sa Davao, no? He was already involved in killings at inamin niya, nung bata siya, mahilig siyang pumatay. So makikita mo that some of his testimony might be true, half-truths, pero meron overreaching effort na idamay ang Pangulo at idamay ang administrasyon. Kaya nga nasita ko rin na bakit i-judge niya yung buong kampanya ng tukhang ng PNP. Samantalang hindi naman niya alam kung ano yung mga operasyon na nagagawa ngayon. Kaya nasasabi kong nagagamit din siya ng mga ibang pseudo human rights groups at ibang mga political groups na nagtatago sa legitimate na human rights concerns. thank you? Motivation to be responsive. Well, we have yet to be convinced, ano? Sabi ko nga kanina, ang nag-deliver ng coup de grace sa tanong, si Senator Pacquiao. Kasi sinabi niya, kung nagkapalitan ng posisyon, ikaw ang investigador at ako yung dalawa ang testimonya na magkabangga, ano yung magiging conclusion mo? Maliwanag yung sagot ni Las Cañas, magdududa siya. Siya hindi niya masisisi yung mga senador, nagdududa lahat, di ba? At pagka nagdududa ka, kung alin ang totoo o totoo yung sinasabi niya, may problema, di ba? So, after nyo marinig yung testimony, alin ang mas kapani-paniwala? Sir, yung una niyang testimony o yung ngayon? Hindi nga natin malaman kasi magkabangga yung kanyang testimonya. The point is, kung ang dalawang testimonya mo nagkakabanggaan, talagang magkakaroon ng duda sa maski kaninong tao, yung right-thinking individual. Unless bias ka masyado at gusto mong paniwalaan lang yung isa niyang testimonya over the other. Now, gusto kong isara yung kanina na kasi may information na yung dance instructor na pinatay nilang sinabi nila, buhay na buhay, kaya pinakukuha ko ng statement saka ng video. So, paano mo ngayon panin? Kaya tinatanong ko siya, halimbawang makaharap mo yung sinasabi mong pinatay ninyo. Anong gagawin mo? Papalitan mo na naman yung statement mo dahil buhay pala. Pero kung hindi daw silang pumatay kasi hindi, nasa statement niya. Nandito yung transcript yung TSN. Kaya nga pinakuha ko yung TSN, 11:20 in the morning. Ito yung kanyang testimonya. Kasama siya nung pinatay yung dance instructor. Merong tumawag na sinasabing nandyan yung dance instructor, buhay na buhay. Kaya nga tinatanong ko siya, kung makaharap niya yung sinasabi niya pinatay nilang dance instructor, magbabago po ulit siya ng statement. Pangatlo na yun. Sir, but what does it represent? It's not the first time that there are many reports of police abuses. Do you see, sir, the magnitude of the problem? Well, as Senator Soto manifested before we adjourned, there are 53,000
that were arrested. Ano? And kung totoo merong impunity na lahat ng illegal drugs na operations pinapatay ng pulis, hindi lang 2,500 yung patay. Di ba? Anyway, hindi pa ako nag-explain sa'yo. Pero sir, yung testimonya na mismong Pangulo yung kausap. Ay, sorry. Sinapot ka, malaway-wing.